Kargahin niyo ako! Dito ka sa balikat ko. Yan. Nakikita mo naman. Nakikita ko na si Jesus! May magsasaka na nagasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. At tinuka ito ng mga ibon. May mga nalaglag sa batuhan. At nang sumibol, natuyo agad dahil sa kawalan ng tubig. May mga nalaglag naman sa dawagan. At nadaig ang mga binhing tumubo at nasakalito. May mga nalaglag sa mabuting lupa. Tumubo ito at nagbunga ng tigi-100. Guro, bakit patalinghaga kung magsalita ka sa kanila? Ipinaalam na sa inyo ang lihim ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y ang talinghaga lamang para tumingin man di sila makakita at makinig may di makaunawa. Ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis ang salita sa kanilang puso upang di sila manalig at maligtas. Ang nalaglag sa batuhan ay yung mga masayang nakinig ng salita. Ngunit walang ugat. Naniwala sila ng sandali. At nang dumating ang tukso, natisod sila. Ang sa dawagan naman ay yaong pagkarinig. Ngunit di nagtagal, sila ay nadaig ng alalahanin at yaman at kalayawan. Kaya't di nahinog ang kanilang bunga. Ngunit ang mga binhing nalaglag sa mabuting lupa ay ang mga nakinig ng salita at may mga pusong tapat at masunurin, nagsikap at nagbunga. Walang ilaw na tinatakpan ng banga o nasa ilalim ng kama. Sa halip ay nasa lalagyan upang makita ng sino mang papasok ang ilaw. Sapagkat walang natatago na di mahahayag, walang lihim na di mabubunyag. Mag-ingat kayo sa pakikinig, sapagkat ang meron ay bibigyan pa. At ang wala ay aalisan pati ang kaunting inaakala niyang kanya. Guro, naroon ang iyong ina at mga kapatid sa labas. Gusto ka nilang makita. Ang aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito. Isang araw, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo ng dagat. Habang naglalayag sila, nakatulog si Jesus.
tuloy-tuloy silang naglayag patungong Gadara sa tapat ng Galilea. Jesus, anak ng kataas-taasan Diyos. Anong kailangan mo sa akin? Maawa ka. Huwag mo kong pahirapan. Sino ka? Leon, Panginoon, maawa ka. Huwag mo kaming dalhin sa kaliliman. Papasok na lang kami doon sa mga baboy. Hoy! Balik! Hinto! Hinto! At lumabas ang mga demonyo sa lalaki Balik! at pumasok sa mga baboy. Umalis ka rito sa lamang pero. Iwan mo kami! Umalis ka sa lugar na to! Layas! Lumayas ka! Sasama ako sa iyo saan ka man magtungo. Isama mo ako. Umuwi ka. Ipagsabi mo ang ginawa sa iyo ng Diyos. Guro, paalisin mo na sila upang makapunta sa mga layo sa kabukiran na malapit dito para makahanap ng pagkain. Masyadong liblib ang lugar na ito. Bigyan niyo sila ng makakain. Ngunit meron lang tayong 5 tinapay at 2 isda. Sambahin ka, O Panginoong Diyos, at Hari na nagbibigay ng tinapay mula sa lupa.
Sino ako ayon sa mga tao? Ang sabi ng ilan ikaw ay si Juan Bautista. Ang sabi naman ng iba ikaw ay si Elias. Ang iba naman ay nagsabing ikaw ay isa sa mga naunang propeta na muling nabuhay. Ngunit kayo, anong masasabi niyo? Ikaw ang Mesyas. Huwag niyo ipagsabi ito. Ang anak ng tao ay dapat maghirap. Ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay mabubuhay na maguli. How clearly the sky when this was glowing. Each day an answer sleeps to them fades to the night. Sino sa inyo ang sasama sa akin? Susunod ako sa iyo, Guro. Are you Ngunit, uuwi muna ako at magpapaalam sa pamilya ko. Sino mang nag-aararo at panayang lingon ay di dapat maglingkod sa karya ng Diyos. Sino mang nais sumama sa akin, dapat kalimutan ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Pagkat ang magligtas ng sariling buhay ay mawawalan ito. At ang nawalan nito dahil sa akin ay maliligtas. Anong pakinabang ng tao kung makamtan man niya ang buong mundo at mapahamak naman siya? Ang sino mang magkahiya sa akin at sa aking salita ay kakahiya rin ng anak ng tao pagparito niya It's at sa kaluwalhatian ng Ama at mga anghel. the sky and goes across to Tandaan niyo, the ilan sa inyo ay di mamamatay hanggat di ninyo nakikita ang karya ng Diyos. Nothing can hide from its Isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago upang manalangin. At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at nagningning ang kanyang damit na naging putim-puti. At biglang lumitaw sina Moises at Elias na may kaningningan at nakipag-usap kay Jesus. Tutuparin mo ang layunin ng Diyos. Mamamatay ka sa Jerusalem. Habang paalis sila, sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, dumito na lang tayo. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa'yo. Habang nagsasalita si Pedro, may ulap na lumubog sa kanila at sila'y natakot. At mula sa ulap isang tinig ang nagsabi, "Ito ang aking anak na hinirang. Makinig kayo sa kaniya." Guro, mahabag po kayo sa aking anak. Nakikiusap po ako. Kaisa-isa ko siyang anak. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad. Ngunit, wala po silang nagawa. Kawawa naman ang aking anak. Maawa kayo. O lahing liko at walang pananampalataya.
Hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Dalhin mo siya rito. Gumaling din ang kanyang mukha. Nakapagtataka. Turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga disipulo. Kung kayo'y mananalangin, sabihin niyo, Ama namin na nasa langit, purihin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa at ganun din sa langit. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami pagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa tukso, kundi ilayo sa masama. Humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at kayo'y makakakita. Kumatok at kayo'y pagbubuksan. Pagkat ang humihingi ay tatanggap. Ang naghahanap ay makasusumpong. At ang sino mang kumakatok ay pagbubuksan. Sinong ama magbibigay ng ahas sa kanyang anak na humihingi ng isda? O alakdan kung humihingi sila ng itlog? Kung kayong masamay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa anak nyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit sa mga humihingi sa kanya? Tandaan nyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o daramtin, pagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, katawan kaysa damit. Tingnan niyo ang mga ibon. Di sila nagtatanim o nag-aani at wala silang kamalig. Ngunit pinakakain sila ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Ang pagkabalisan niyo ba ay makapagdaragdag ng buhay? Kung di niyo magawa ang maliit na bagay, bakit mapabalisa kayo sa iba? Tingnan ninyo ang mga liryo. Lumalaki ito. Di sila nagpapagal. Ngunit si Solomon man ay di nakapagsuot ng kasing ganda nila. Kung ang Diyos ay dinaramta ng damo na ginagatong lamang sa kalan, tiyak, daramta niya kayo. O kayong mga kulang sa pagtitiwala. Palaguin po ninyo ang aming pagtitiwala. Kung malaki ang inyong pananampalataya, maaari mong sabihin sa punong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito.
Darating ang tukso. Ngunit sa abang pinanggalingan nito, mabuti pang itapon siya sa dagat na may nakataling malaking pato sa kanyang leeg kaysa siya'y maging tisod sa isa sa maliit na ito. Ano ang kaharian ng Diyos? Ito'y tulad nito. Nagtanim ang isang tao ng isang butilang mustasa sa kanyang hardin. Sumibol ito at naging punong kahoy. At namahinga rito ang mga ibon. Hindi ko siya maunawaan. Bakit ka kumakain na kasama ang mga maniningil ng buwis at ng mga masasama? Ang doktor ay di kailangan ng walang sakit, kundi ng may sakit. Di ko tinatawag ang matuwid para magsisi, kundi ang masama. Magkwento pa po kayo tungkol sa kaharian. Meron pa po ba? Huwag kayong matakot, munting kawan, pagkat nalulugod ang inyong ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Ipagbili niyo ang inyong mga ari-arian at magbigay kayo sa mga dukha. Magtaglay kayo ng mga lukbutang di nasisira, isang kayamanan sa langit na di nauubos. Pagkat ang magnanakaw ay di makalalapit at di sila masisira ng gamo-gamo. Dahil kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Babae, pinagaling ka na sa iyong sakit. Tingnan mo! Tingnan mo! Magaling na siya! Himala! Halika kayo! Tingnan niyo! Dakila! Ang Diyos! Labing taon! Salamat sa iyo, Guro! Salamat! Mayroong 6 na araw sa paggawa. Dapat isa sa mga araw na yon kayo nagpagaling, hindi sa araw ng Sabat. Mga mapagpain babaw, di ba't kinakalagan ninyo ang baka at asno upang painumin sa araw ng Sabat? Ngayon, naririto ang lahi ni Abraham na 18 taong ginapos ni Satanas. Di ba kailangang kalagan siya kahit sa araw ng Sabat? Mabuting guro, anong gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan? Mabuti ba ako? Walang mabuti liban sa Diyos. Alam mo mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magbintang ng mali. Igalang mo ang iyong mga magulang. Tinupad ko na yan mula pa sa kabataan ko. Isang bagay pa ang kulang sa'yo. Ipagbili at ipamigay sa mahihirap ang iyong kayamanan at magtatamo ka ng yaman sa langit. At sumunod ka sa akin. Pero negosyante kami, mayaman. Napakahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Kung ganon, sinong maliligtas? Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Saan ba naroroon ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay darating na di nakikita. Walang makapagsasabing, tingnan niyo, nandyan na o naririto na. Pagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo. Darating ang oras na gugustuhin niyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit di niyo makikita. Pagkat ang anak ng tao ay parang kidlat na magliliwanag mula sa kabila hanggang dulo ng langit. Ngunit kailangan muna siyang maghirap ng marami at itakwil ang mga tao.
Mas madali pang mawala ang langit at ang lupa kaysa maalis ang kalit-liitang bahagi ng kautusan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang hindi nakakita ng inyong nakita at hindi nakarinig ng inyong narinig. Ano ang aming gagawin? Anong sinasabi ng kasulatan? Paano nyo ito paliliwanag? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ka. Gawin mo ito at ikay mabubuhay. Sino ang aking kapwa? Hindi ang makawal na yon. Si Cesar ba? May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, inubaran, binugbog, at iniwan na halos patay na. Nagkataong napadaan doon ang isang pare. Nang makita niya ang tao, lumihis siya ng daan. Isang Levita ang naparaan din doon. At nang makita ang tao, lumihis din siya ng daan. Subalit may isang Samaritano na napadaan din doon. Nang makita niya ang tao, naawa siya. Nilapitan niya ang tao at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat. Isinakay sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan para doon alagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng pera ang may-ari. Sinabi niya, alagaan mo siya at kung kulang pa yan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Alin sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Yung pong tumulong sa kanya. Gawin niyo rin yun. Hayaan niyo lumapit sa akin ang malilit na bata. Huwag niyo silang bawalan pagkat sa tulad nila ang karya ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sino mang di tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng isang bata ay di makakapasok doon. Sino mang tumatanggap sa batang ito ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyo ay ang pinakadakila. Anong nangyayari? Si Jesus na taga Nazaret, dumadaan. Jesus! Jesus! Anak ni David! Maawa ka sa akin! Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto kong makakita. Makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Tunay na propeta ang tao ito. Panginoon, iligtas mo ako. Panginoon, iligtas mo kami! Purihin ang Diyos! Ituro mo sa amin ang daan, Panginoon. Ayun ang maniningil na buwis. Bumaba ka sa kayo. Ako'y tutuloy sa bahay mo. Sa bahay ko? Sino gusto tumuloy sa bahay niya? Paano nakilala ni
Sakeyo si Jesus. Oh, yes. Yes, excellent. Sandali. Ibibigay ko ang kalahati ng kayamanan ko sa mga mahihirap. At kung may dinaya man ako, isasauli ko ito ng makaapat. Isang maninigil na buwis nagsasauli ng kanyang nakolekta. Imposible. Dumating sa tahanang ito ang kaligtasan, pagkat ang taong ito'y lahi rin ni Abraham. Naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawala. Makinig kayo. Pupunta tayo sa Jerusalem. Matutupad ang lahat ng isinulat tungkol sa anak ng tao. Ipagkakanulo siya sa mga hentil. Siya pagtatawanan, tutustayin at tuturaan ng mga tao. Hahagupitin siya at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Guro, patahimikin mo ang iyong mga tagasunod. Sinasabi ko sa inyo, kung di sila iimik, ang mga bato mismo ang sisigaw. Jerusalem, kung malalaman mo na ngayon ang landas ng kapayapaan, ngunit hindi mo ito nakita. Darating ang araw ng mga kaaway mo ay gagawa ng mga kuta sa palibot mo't gigipiting ka sa magkabila at wawasakin kanila sa buog na ito. Ikaw at ang iyong mga anak. At wala silang ititirang bato sa ibabaw ng kapwa bato pagkat di nyo pinansin ang pagdating ng Panginoon.